Isang nakabibinging tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Kasabay nito ang pagkindat ng dalawang ilaw na parang galit na mga matang tumititig sa kanya. Napatigil si Isabel sa gitna ng kalsada. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Mas mabilis pa sa pagbuhos ng malakas na ulan mula sa madilim na langit. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay nagyelo ang kanyang mga paa sa basang semento. Ang mamahaling itim na kotse ay huminto ilang pulgada na lang mula sa kanya. Bumukas ang bintana nito at isang mukhang naiinis na lalaki ang sumilip. Kahit sa dilim, kitang-kita ang talim ng kanyang mga panga at ang lamig sa kanyang mga mata. "Miss, may balak ka bang magpakamatay?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng gabing iyon. "Kung oo ang sagot mo, huwag mong idamay ang kotse ko." Hindi nakasagot si Isabel. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang panginginig ng kanyang buong katawan ang nagpapatunay na buhay pa siya. Ang mga salita ng lalaki ay malupit. Pero mas malupit pa ang mga salitang tumatakbo sa isip niya ngayon. Mga salitang nagtulak sa kanya palabas sa bahay, palabas sa gitna ng bagyo. Ang mga salita ng sarili niyang ina. "Wala nang ibang paraan, Isabel." Ang sigaw ni Aling Nita kanina lang. Ang boses nito'y parang kulog na sumisira sa kanilang maliit na barong-barong. "Nasa kulungan ng kapatid mo. Kailangan natin ng 10 milyon para sa piyansa." "Inay, saan naman po tayo kukuha ng ganoong kalaking pera?" Halos pabulong na sagot ni Isabel. Ang mga luha ay naguunahan sa pagpatak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. "Huwag kang mag-inarte dyan. Alam mo kung saan. Mayaman ang lalaking yon," ang sabi ng mga kumpare ni Anton. "Isang gabi lang, Isabel. Isang gabi lang ang hinihiling ko sa'yo." Napahawak si Isabel sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hapdi sa kanyang puso. "Inay, hindi ko po kaya. Huwag po ninyong hilingin sa akin yan." "Hindi ito pakiusap, Isabel. Utos ito." Hinawakan siya ng kanyang ina sa balikat at niyugyog ng malakas. "Pinalaki kita. Pinakain. Ito na ang panahon para suklian mo ang lahat ng sakripisyo ko. Katawan mo lang yan. Mas mahalaga ba yan kaysa sa buhay ng kapatid mo?" Katawan niya lang. Ang mga salitang yon ang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. "Miss!" Napapiksi si Isabel at bumalik sa kasalukuyan. Nakababa na pala ang lalaki mula sa kotse. Hawak ang isang itim na payong para protektahan ang kanyang mamahaling suit. Tumutulo ang tubig ulan mula sa buhok at damit ni Isabel. At ngayon niya lang naramdaman ang matinding ginaw. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang kanyang lumang bestida, ang kanyang mga paang walang sapin, at ang desperasyon sa kanyang mga mata. "Mukhang may problema ka," sabi nito. Hindi bilang tanong, kundi bilang isang kumpirmasyon. "At base sa itsura mo, problema sa pera." Yumuko si Isabel, ayaw niyang makita ng estranghero ang kahihiyan sa kanyang mukha. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki. Isang buntong hininga ng isang taong walang oras para sa mga ganitong abala. "Okay? Ganito na lang," sabi ng lalaki. At sa tono nito, para bang nagsasara siya ng isang business deal. "Ayokong magkaroon ng anumang iskandalo. May reputasyon akong inaalagaan." Nag-angat ng tingin si Isabel, naguguluhan. "Let's cut to the chase," diretsong sabi nito. "Bibigyan kita ng pera, 10 milyon. Natigilan si Isabel. 10 milyon. Iyon ang eksaktong halaga na kailangan niya. Ang halagang nagtulak sa kanya sa bangin na ito. "Para saan?" Mahinang tanong niya. "Para sa katahimikan mo. Para sa abala. Para sa muntik na aksidente. Tawagin mo ng kahit ano," sabi ng lalaki na may bahid ng inis. "Isang transaksyon lang ito. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita. Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala."
Kinuha ng lalaki ang kanyang wallet at naglabas ng isang makintab na business card. Inabot niya ito kay Isabel. Dexter Carcinilo. Basa ni Isabel sa pangalan na nakaukit sa gintong letra. CEO, Carcinilo Group of Companies. Pumunta ka sa opisina ko bukas. Ibibigay ko sa iyo ang tseke. Ngayon, umalis ka na sa daan. Bumalik si Dexter sa kanyang kotse. Iniwan si Isabel na nakatayo pa rin sa gitna ng ulan, nanginginig habang hawak ang maliit na piraso ng karton. Ang card ay parang napakabigat sa kanyang palad. Ito na ang sagot sa kanyang problema. Ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Ang katahimikan ng kanyang ina. Pero bakit pakiramdam niya may kapalit itong mas mabigat? Hindi siya hinipuan ng lalaki. Hindi siya nito binastos. Pero sa pag-aalok nito ng pera kapalit ng katahimikan, pakiramdam niya ay nabili na nito hindi lang ang kanyang gabi, kundi isang piraso ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa papalayong kotse at pagkatapos ay sa card na nasa kamay niya. 10 milyon. Ito na ba ang presyo ng kaluluwa ko? Tiningnan ni Dexter Carcinilo ang kanyang mamahaling Swiss watch. 3:30. Kalahating oras na siyang naghihintay. Para sa kanya, ang kalahating oras na paghihintay ay isang malaking pag-aaksaya ng panahon na katumbas na ng milyon-milyong pisong pagkalugi. Nakasandal siya sa pader, malapit sa entrance ng isang 5-star hotel. Sapat lang ang layo para hindi siya agad mapansin. This was a simple transaction, isang settlement para sa isang problema. Ganoon niya tinitingnan ang lahat ng bagay. Maya-maya, natanaw niya ito. Pumasok si Isabel sa lobby na parang isang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Ang luma niyang damit ay halatang hindi bagay sa karangyaan ng lugar. Sa mga kukumikinang na chandelier, sa malalambot na carpet, at sa mga taong mayayaman na naglalakad na puno ng kumpiyansa. Napansin ni Dexter ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang isang maliit na supot. Bawat hakbang niya ay alanganin, at ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Puno ng takot at hiya. Isang pamilyar na inis ang naramdaman ni Dexter. Inis dahil sa abala. Inis dahil kailangan niyang gawin ang bagay na ito. Lumapit siya. Miss Dela Cruz. Napatalon sa gulat si Isabel nang marinig ang kanyang boses. Agad itong napayuko. Tila ayaw ipakita ang kanyang mukha. Sir Dexter. Sumunod ka sa akin. Malamig niyang utos. At nagsimula na siyang maglakad patungo sa elevator. Hindi na niya nilingon kung nakasunod ba ito. Alam niyang susunod ito. Sa loob ng private suite, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Inilapag ni Dexter ang isang folder sa ibabaw ng glass table. This is a non-disclosure agreement, sabi niya, habang itinuturo ang dokumento. It basically says you will never talk about what happened last night to anyone, ever. In exchange, I give you the check. Hindi gumalaw si Isabel. Nakatayo lang ito malapit sa pinto. Yakap-yakap ang sarili. Napabuntong hininga si Dexter. Maupo ka. Hindi ako nangangain ng tao. Dahan-dahang umupo si Isabel sa dulo ng sofa, na tila natatakot na madumihan ang mamahaling tela. Kinuha niya ang ballpen na inabot ni Dexter. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga daliri nito habang sinusubukang pirmahan ng papel. Nang matapos ito, kinuha ni Dexter ang isang tseke mula sa kanyang coat at inilapag ito sa mesa. Nakasulat doon ang pangalan ni Isabel Dela Cruz at ang halagang 10 milyong piso. Itinulak niya ito palapit kay Isabel. Pero hindi pa rin ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa tseke at pagkatapos ay sasahig. Biglang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang butil ang pumatak sa ibabaw ng salaming mesa. Dito naunawaan ni Dexter. Hindi ito simpleng bayad para sa abala. Ang pera ay may kapalit. Isang kapalit na hindi nakasulat sa kontrata. At sa itsura ng babae, isang kapalit na dudurog sa pagkatao nito. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa sistema ni Dexter. Hindi awa,
Mas malapit ito sa inis. Inis sa kung sino man ang naglagay sa babaeng ito sa ganitong sitwasyon. Kunin mo na ang tseke, sabi niya. Mas mahinahon na ngayon ang kanyang boses. Tapos na ang transaksyon. Malaya ka nang umalis. Nag-angat ng tingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Itinupi ito at isinilid sa kanyang supot. "Salamat po," halos pabulong niyang sabi. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto. Hindi na siya lumingon pa. Narinig na lang ni Dexter ang mahinang pag-click ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa malaking kwarto. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang abalang syudad sa ibaba. Simple lang dapat ito. Isang problema, isang solusyon. Pero bakit ang imahe ng mga matang puno ng luha at takot ay hindi maalis sa kanyang isipan? Napailing siya. Just another liability settled, sabi niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na isa lang itong negosyo. Pero sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng pagkalito. Isang emosyong hindi pamilyar sa isang taong sanay na kontrolado ang lahat. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, nanginginig na iniabot ni Isabel ang tseke sa kanyang ina. Walang-walang ngiti o pasasalamat na sumilay sa mukha ni Aling Nita. Hinablot nito ang tseke na parang matagal nang sa kanya. Sa wakas, akala ko ay tatakbuhan mo na kami. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at iniwan si Isabel na nakatayo sa may pintuan. Walang yakap. Walang salamat. Pumasok si Isabel sa maliit at masikip na banyo. Sumandal siya sa pader at doon humagulgol ng walang tunog. Pakiramdam niya ay sobrang dumi ng kanyang pagkatao. Bigla, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Napasuka siya sa inidoro. At isa pa, at isa pa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Lumipas ang isang linggo. Isang linggong puno ng katahimikan na parang may malaking pader na biglang itinayo sa pagitan ni Isabel at ng kanyang ina. Nakuha na ni Aling Nita ang 10 milyon at napalabas na si Anton. Pero ang dating maingay at magulong bahay ay nabalot ng isang kakaibang lamig. Araw-araw, nararamdaman ni Isabel ang pagkahilo at pagduduwal. Noong una, inakala niyang dala lang ito ng stress at ng bigat ng kanyang kalooban. Pero habang tumatagal, isang bagong takot at isang kakatwang pag-asa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Dala ng kaba, ginamit niya ang kaunting natitirang pera sa kanyang bulsa para pumunta sa isang maliit na community clinic. "Congratulations, Miss Dela Cruz," sabi ng matandang doktora. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You're 6 weeks pregnant." Parang huminto ang mundo ni Isabel. Buntis. Magkakaanak siya. Isang piraso ng laman at dugo na kanya lamang. Sa gitna ng lahat ng sakit at kahihiyan, isang pag-asa ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Baka ito na ang sagot. Baka ito na ang magpapalambot sa puso ng kanyang ina. Isang apo. Isang bagong miyembro ng pamilya na magbubuklod sa kanila. "Gusto mo bang marinig ang heartbeat niya?" Tanong ng doktora. Tumango si Isabel, hindi makapagsalita. Ipinatong ng doktora ang isang malamig na instrument sa kanyang tiyan. Maya-maya, isang mahina pero mabilis na tunog ang pumuno sa maliit na kwarto. Tugdug, tugdug, tugdug. Napaluha si Isabel, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng saya. Ngumiti ang doktora at iginalaw pa ang instrument. "Sandali," sabi nito, at biglang may isa pang tunog na narinig si Isabel. Isang hiwalay na tunog, pero kasing bilis ng nauna. Tugdug, tugdug, tugdug.
Dalawa sila. Nakangiting sabi ng doktora. You're having twins. Kambal. Hindi na napigilan ni Isabel ang paghagulgol. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagmamahal na bigla niyang naramdaman para sa dalawang maliliit na nilalang sa loob ng kanyang sinapupunan. Umuwi si Isabel na may ngiti sa labi sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Mahigpit niyang hawak ang isang sobrang naglalaman ng resulta at ng larawan mula sa ultrasound. Naabutan niya ang kanyang ina na nagbibilang ng pera sa mesa. Inay, tawag niya. Puno ng pag-asa ang boses. Nag-angat ng tingin si Aling Nita, halatang naistorbo. Oh, ano na naman? Inabot ni Isabel ang sobre. May sasabihin po ako sa inyo. Nagtatakang kinuha ni Aling Nita ang sobre at binuksan ito. Tiningnan nito ang papel, kumunot ang noo. Ano to? Buntis po ako, inay. Masayang sabi ni Isabel. At kambal po ang magiging anak ko. Magkakaapo na kayo. Hinintay ni Isabel ang isang yakap o kahit isang nimanang ngiti man lang. Pero ang kaninang pag-asa sa mukha ni Aling Nita ay biglang napalitan ng itim na ulap. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Ano? Sigaw nito. Hinablot nito ang papel, tinitigan ang larawan ng dalawang maliit na tuldok at walang pasabing pinunit ito sa 2 piraso. Inay, sigaw ni Isabel, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang pangarap. Isa ka talagang pabigat, sigaw ni Aling Nita. Ang bawat salita ay parang latigong humahampas sa kaluluwa ni Isabel. Hindi pa nga tayo nakakabawi sa utang natin. Heto ka't magdadala na naman ng panibagong problema. Mga bastardo. Hindi po sila problema, inay. Mga anak ko sila. Umiiyak na sagot ni Isabel. Anak? At sino ang ama niyan, ha? Iyang bilyonaryong bumili sa'yo? Tingin mo babalikan ka nun? Tingin mo pananagutan ka? Tinulak ni Aling Nita si Isabel palabas ng pinto. Lumayas ka dito. Lumayas ka kasama ng mga bastardo mo. Huwag ka nang babalik. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumara sa pagitan nilang dalawa. Naiwan si Isabel sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw. Ang nangiti ay nawala na. Pinalitan ng isang blangkong ekspresyon. Ang init ng pag-asa ay napalitan ng nagyeyelong pakiramdam ng pagiging abandonado. Pabigat. Ang salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Napahahawak siya sa kanyang tiyan. Mag-isa na lang siya ngayon. Sila ng mga anak niya. Walang matitirhan, walang pera, walang pamilya. Nagsimula siyang maglakad ng walang patutunguhan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang madilim at makitid na eskinita, malayo sa mga tao. Sumandal siya sa isang pader at doon umiyak ng umiyak. Bigla, isang anino ang tumakip sa natitirang liwanag. Nag-angat siya ng tingin. Isang pamilyar na mukha na puno ng galit ang sumalubong sa kanya. Sabi ko na nga ba tinaguan mo kami ng pera, Isabel? Sabi ng kanyang kapatid na si Anton. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa kasakiman. Minamaneho ni Dexter ang kanyang kotse pauwi. Ang isip niya ay lumilipad sa mga numero at business projections. Isa na namang mahabang araw ng mga meeting na walang katapusan. Ang tanging gusto niya ay umuwi, uminom ng mamahaling alak, at kalimutan ng stress ng pagpapatakbo ng isang dambuhalang kumpanya. Habang binabagtas niya ang isang hindi pamilyar na daan para iwasan ng traffic, isang komosyon sa isang madilim na eskinita ang pumukaw sa kanyang atensyon. 2 tao, isang lalaki at isang babae, ang nagtatalo. Ang unang instinct ni Dexter ay huwag pansinin. Hindi niya problema. Maraming gulo sa syudad na ito. Pero habang papalapit ang kanyang sasakyan, tinamaan ng ilaw ang mukha ng babae. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dexter. Kilala niya ang mukhang yon. Ang mga matang yon na puno ng takot. Ito ang babae mula sa hotel. Ang babae ng 10 milyon. Si Isabel. Ano ang ginagawa niya rito?
Bago pa man niya mapigilan ang sarili, itinigil niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Pinanood niya ang eksena. Nakita niya kung paano itinulak ng lalaki si Isabel sa pader. Nakita niya ang galit at kasakiman sa mukha nito. "Ilabas mo ang pera!" Sigaw ng lalaki, na ngayon ay kinikilala na ni Dexter bilang si Anton, base sa mga impormasyong nakuha niya bago ang transaksyon. "Huwag mong sabihing na ibigay mo na lahat sa matanda. Alam kong may tinago ka para sa sarili mo." "Wala na, Kuya Anton. Maniwala ka." Umiiyak na sagot ni Isabel, nanginginig sa takot. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Anton kay Isabel. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Dexter. Isang galit na hindi niya naramdaman noon. Hindi ito ang kalkuladong galit ng isang negosyante. Ito ay primal, mainit. Hindi na siya nag-isip. Pinatay niya ang makina, mabilis na bumaba ng kotse at hinayaan ang ulan na muling basain ang kanyang damit. Ang bawat hakbang niya patungo sa eskinita ay mabigat at puno ng determinasyon. Bitawan mo siya. Ang boses ni Dexter ay hindi malakas, pero puno ito ng awtoridad na nagpatigil kay Anton. Gulat itong lumingon. "Sino ka para makialam dito? Away pamilya to," mayabang na sabi ni Anton. Hindi sumagot si Dexter. Sa halip, lumapit siya at walang babalang sinuntok si Anton sa panga. Bumagsak ito sa basang semento. "Huwag mo na siyang sasaktan ulit," sabi ni Dexter. Ang boses ay malamig na parang yelo. Tumayo si Anton. Pinunasan ang dugo sa labi at sumugod na parang asong ulol. Pero si Dexter ay sanay sa mga laban, sa boardroom man o sa gym. Mabilis niyang naiwasan ang suntok at binigyan si Anton ng isa pang malakas na suntok sa sikmura. Napaluhod si Anton. Hirap huminga. "Umalis ka na." Mahinahon, pero may babala na, sabi ni Dexter. Nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Dexter, walang nagawa si Anton kundi ang tumakbo palayo, dala ang kanyang pagkatalo. Nang mawala na si Anton, saka lang hinarap ni Dexter si Isabel. Nakasandal ito sa pader, umiiyak ng tahimik. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Lumapit si Dexter. Ngayon niya lang napansin nang malapitan ng kalagayan nito. Ang pasa sa pisngi, ang gulo-gulo nitong buhok, ang punit sa laylayan ng kanyang damit. At isa pa, napatingin siya sa tiyan nito. Kahit sa ilalim ng luma at basang bestida, may maliit na umbok. Isang umbok na hindi niya napansin noon sa hotel. Ang utak ni Dexter, na sanay sa pagkonekta ng mga datos, ay biglang nag-function. Ang transaksyon, ang paglipas ng mga linggo, ang umbok sa tiyan. "Bakit kanila ginaganito?" tanong niya. Ang boses niya ay mas malumanay na ngayon, puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Pag-aalala? Nag-angat ng tingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit. At nag-aalangan si Dexter na ituloy. Bakit? Bakit malaki ang tiyan mo?" Ang tanong ay tila sumipsip sa lahat ng natitirang lakas ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay biglang nawalan ng focus. Ang kanyang katawan ay nanghina. "Isabel?" tawag ni Dexter. Nakita ang pagbabago. Pero huli na. Nawalan ng malay si Isabel at bumagsak. Mabilis siyang nasalo ni Dexter bago pa man tumama ang kanyang katawan sa semento. Hawak niya ngayon sa kanyang mga braso ang babaeng sinubukan niyang bayaran para mawala sa buhay niya. Ang problemang akala niya ay tapos na. Pero ngayon, habang buhat-buhat niya ang walang malay na katawan nito pabalik sa kanyang kotse, alam ni Dexter na ang transaksyon ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang unang bagay na naramdaman ni Isabel ay ang lambot. Isang klase ng lambot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito ang matigas na banig na sahig o ang manipis na kumot na kinalakihan niya. Ang hinihigaan niya ay parang isang ulap at ang kumot na bumabalot sa kanya ay magaan
pero sobrang init. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang malawak na kwarto ang sumalubong sa kanya. Ang kisame ay mataas. May isang maliit na chandelier na nakasabit sa gitna. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy at ang bintana ay mula sahig hanggang kisame, tinatakpan ng isang kulay krema na kurtina na hinahayaang pumasok ang sinag ng umaga. Nasaan ako? Ito ba ang langit? Napabangon siya. Bigla, bumalik ang lahat ng alaala. Ang eskinita, ang galit sa mukha ni Kuya Anton, ang sampal, ang pagdating ni Dexter, at pagkatapos, dilim. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang mga anak ko. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Dexter. Hindi na suot ang kanyang suit. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo shirt at gray na slacks. Pero kahit sa simpleng kasuotan, bakas pa rin ang aura ng kapangyarihan at yaman. "Gising ka na pala," sabi nito. Ang boses niya ay walang emosyon, gaya ng dati. "Pinatingnan na kita sa isang doktor kagabi. Sabi niya ayos ka lang. Kailangan mo lang magpahinga." Napayuko si Isabel. Naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Salamat po, sir." Lumapit si Dexter at umupo sa isang silya na malayo sa kama. May distansya pa rin sa pagitan nila. Kinumpirma rin ng doktor, buntis ka at kambal. Sinabi niya ito na parang nagbabasa ng isang report sa negosyo. Walang gulat, walang galit, walang saya. Lalong nahiya si Isabel. Pakiramdam niya ay isa siyang manloloko. "Sorry po. Sir, hindi ko po." "Huwag kang humingi ng tawad," putol ni Dexter sa kanya. "Hindi mo kasalanan na ang katawan ng tao ay gumagana ayon sa biyolohiya." Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. "Mananatili ka dito." Natigilan si Isabel. "Po?" "Dito ka titira." Pag-ulit ni Dexter. Mas malinaw ngayon. "Hanggang sa maipanganak mo ang mga bata." Pero bakit po?" Naguguluhang tanong ni Isabel. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dexter. Tumingin ito sa bintana na tila iniiwasan ang kanyang mga mata. "Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko sa isang lugar kung saan maaari silang saktan ng sarili nilang kamag-anak. This is not for you. This is for my children." Mga anak ko. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay nagbigay ng kakaibang kirot at kilig sa puso ni Isabel. Inaangkin niya ang mga bata. "May mga katulong dito na mag-aasikaso sa lahat ng kailangan mo." Pagpapatuloy ni Dexter. "Ang tanging trabaho mo ay alagaan ang sarili mo at ang mga bata sa sinapupunan mo. Maliwanag ba?" Tumango na lang si Isabel. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Mula sa impyerno ng eskinita, napunta siya sa isang palasyo, isang tirahan ng mga pangarap at takot. Maya-maya, pumasok ang isang katulong na may dalang tray ng pagkain. Naglalaman yon ng masasarap na almusal at isang baso ng gatas. Umalis ang katulong at naiwan na naman silang dalawa. Kinuha ni Dexter ang baso ng gatas at iniabot ito kay Isabel. Sabi ng doktor, "Kailangan mo nito." Nang aabutin na ni Isabel ang baso, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Isabel mula sa simpleng pagdikit na yon. Ang init ng kanyang balat. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parang napaso. Napansin yata ni Dexter ang pagkailang niya. Inilapag na lang nito ang baso sa bedside table. "Kumain ka na." Tumayo na ito para umalis nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito. "Katrina," sabi ni Dexter sa kabilang linya. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging formal na may halong inis. "I'm busy." "No, it's not a good time. I'll call you back." Ibinaba niya ang tawag at lumingon kay Isabel. "Magpahinga ka." At tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Naiwan si Isabel na nakikinig sa katahimikan. "Katrina."
Ang pangalan ay parang pangalan ng isang maganda at eleganteng babae. Siguro ay girlfriend niya. Isang babaeng nababagay sa mundo niya. Isang kirot ng insecurity ang naramdaman niya. Ano nga ba naman siya? Isa lang siyang babaeng tinulungan nito dahil sa obligasyon, isang problema na kailangan nitong solusyonan. Bigla, isang malakas at sunod-sunod na tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Hindi ito simpleng pag-doorbell. Ito ay marahas at walang tigil. Napatayo si Dexter mula sa kanyang opisina sa ibaba at mabilis na tiningnan ang monitor ng intercom. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa kwarto, narinig ni Isabel ang pagmamadali sa mga yabag sa labas. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa may pinto. Nakita niya si Dexter na nakatayo sa harap ng isang screen malapit sa hagdan. At sa screen na yon, kitang-kita niya ang dalawang pamilyar na mukha. Ang mukha ng kanyang ina at ang mukha ng kanyang kapatid. Puno ng galit. Puno ng determinasyon na makapasok. Nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Natagpuan siya. Natagpuan siya ng bangungot na kanyang tinatakasan. Bumaba si Dexter sa hagdan. Ang bawat hakbang ay kontrolado at sinadya. Ang inis na naramdaman niya kanina sa intercom ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Hindi niya hahayaang guluhin ng mga taong ito ang katahimikan ng kanyang pamamahay. Higit sa lahat, hindi niya hahayaang saktan nila ulit ang babaeng nasa itaas. Binuksan niya ang malaking pinto. Agad na sumalubong sa kanya ang galit na mukha ni Aling Nita at ang sakim na tingin ni Anton. "Sino ka?" Bungad agad ni Aling Nita. "Nasaan si Isabel? Ilabas mo siya." "Wala siya rito," kalmadong sagot ni Dexter. "At kahit na narito siya, wala kayong karapatang pumasok." Sinubukan ni Anton na sumingit, pero hinarangan siya ng matipunong braso ni Dexter. "Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng security." "Sir Dexter!" Isang mahinang boses ang nanggaling sa likuran niya. Napapikit ng mariin si Dexter. Lumingon siya at nakita si Isabel na nakatayo sa may itaas ng hagdan. Ang mukha ay putlang-putla. Ang pagpapakita ni Isabel ang naging hudyat para sa dalawang bisita na maging parang mga hayop na nakakita ng pagkain. Itinulak nila si Dexter at mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. "Isabel!" Sigaw ni Aling Nita. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na foyer. Lumibot ang mga mata nito sa karangyaan ng lugar. "Ang kapal ng mukha mo. Nagpapakasarap ka pala dito habang kami ay naghihirap. Pera lang ang kailangan namin." Segunda ni Anton. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga at inggit sa mga mamahaling gamit. "Bayaran mo kami sa lahat ng ginastos namin sa'yo." Dahan-dahang bumaba si Isabel sa hagdan. Ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang mga anak niya mula sa kasamaan sa kanyang harapan. "Wala po akong pera," mahinang sabi niya. "Sinungaling!" Hahablutin sana ni Anton ang braso ni Isabel, pero mabilis na humarang si Dexter. Tinulak niya si Anton palayo. "Sinabi ko nang huwag mo siyang sasaktan," mariing sabi ni Dexter. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpayelo ng impyerno. Humarap siya sa mag-ina. "Tapos na ang usapan. Nakapagbayad na ako para sa abala. Hindi na kayo makakalapit pa kay Isabel." "At sino ka sa tingin mo?" Nanunumbat na sigaw ni Aling Nita habang dinuduro si Dexter. "Dahil lang binigyan mo kami ng pera, akala mo pag-aari mo na siya? Pinalaki namin yan. Pinakain. Utang niya sa amin ang buhay niya." "Isang buhay na puno ng pagmamaltrato?" Sarkastikong sagot ni Dexter. "Nakita ko ang ginawa ninyo sa kanya. Hindi pamilya ang tawag dyan." Ang mga salita ni Dexter ay tila sumampal kay Aling Nita. Ang mukha nito ay namula sa galit. Nawala na ito sa katinuan. Para itong isang hayop na nasukol. At sa gitna ng kanyang galit, isang nakalalason na sikreto ang kanyang pinakawalan.
Wala kang utang na loob. Sigaw nito. Ang boses ay basag sa tindi ng galit na katuro kay Isabel. Kahit hindi ka namin tunay na anak, pinalaki ka namin. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Tila nabingi ang lahat. Napatingin si Dexter kay Isabel. Nakita niya kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Para masaktan pa si Isabel, idinugtong pa ni Aling Nita ang mga salitang dudurog sa anumang natitirang pagkatao nito. Ampon ka lang, sigaw nito. Ampon ka lang na pinagkakakitaan. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa mga sigaw. Maging si Anton ay natigilan, gulat sa revelasyon ng sariling ina. Pero ang lahat ng atensyon ni Dexter ay nasa iisang tao lang, si Isabel. Nakikita niya kung paano gumuho ang buong mundo nito sa isang iglap. Ang mga balikat nito ay nanghina. Ang mga mata nito ay nawalan ng buhay. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito, ang dugo, ay bigla na lang pinutol sa pinakamalupit na paraan. Dahan-dahan itong lumingon kay Dexter. Ang mga mata nito ay puno ng luha, puno ng sakit, puno ng isang tanong na hindi nito kayang bigkasin. Isang tingin ng tuluyang pagsuko. At pagkatapos, pumikit ito. Ang kanyang katawan ay bumagsak na parang isang manikang na wala ng tali. Isabel! Mabilis na kumilos si Dexter. Nasalo niya ito bago pa man tumama ang ulo nito sa matigas na sahig na gawa sa marmol. Hawak niya ngayon sa kanyang mga bisig ang babaeng nawalan ng malay, habang ang mga salitang ampon ka lang ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kanyang mansyon. Nagising si Isabel sa pamilyar na lambot ng kama sa mansyon ni Dexter. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga sigaw, ang mga masasakit na salita. Ampon ka lang na pinagkakakitaan. Isang luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Masakit. Sobrang sakit na parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Pero sa ilalim ng sakit na yon, may isang kakaibang pakiramdam. Ginhawa, para siyang isang ibon na matagal nang nakakulong sa isang masikip na hawla. At ngayon, kahit masakit, sinira na ang hawlang iyon. Malaya na siya. Malaya na siya sa obligasyong mahalin ang mga taong hindi naman pala siya tunay na kadugo. Malaya na siya sa bigat ng pagiging De La Cruz. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dexter na may dalang tray. Hindi isang katulong, siya mismo. Gising ka na, sabi nito. Ang boses ay mas malumanay kaysa dati. Inilapag niya ang tray sa bedside table. Mayroon doong mainit na sopas at isang baso ng tubig. Kailangan mong kumain. Umupo ito sa silyang malapit sa kama. Mas malapit kaysa dati. Pinaalis ko na sila. Tumango lang si Isabel. Hindi na niya kailangang itanong kung sino. Tungkol sa sinabi nila, nagsimula si Dexter, pero hindi niya alam kung paano itutuloy. Ayos lang po, mahinang sagot ni Isabel, na ikinagulat maging ng sarili niya. Matagal ko na pong nararamdaman na iba ang trato nila sa akin. Siguro po, ito na ang kumpirmasyon. Tinitigan siya ni Dexter na tila sinusuri ang kanyang reaksyon. Nakita nito ang sakit sa kanyang mga mata. Pero nakita rin nito ang bagong kislap ng katatagan. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang pakikitungo ni Dexter. Hindi na siya ang malamig na CEO. Naging mas maalaga ito. Siya mismo ang nagpapaalala sa kanya na uminom ng bitamina. Siya ang nagtatanong kung ano ang gusto niyang kainin. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanyang tiyan na may kakaibang ekspresyon. Isang halo ng pag-aalala at pagtataka. Isang hapon, ipinatawag siya ni Dexter sa opisina nito sa loob ng mansyon. Maupo ka, Isabel, sabi nito. May isa pang lalaki sa kwarto, nakasuot ng suit at may dalang briefcase. Siya si Mr. Reyes, isang private investigator. Napatingin si Isabel kay Dexter, naguguluhan. Kung hindi ka isang De La Cruz, kung gayon,
Kailangan nating malaman kung sino ka talaga. Seryosong sabi ni Dexter. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hahanapin natin sila. Hahanapin natin ang tunay mong pamilya. Napuno ng luha ang mga mata ni Isabel. Sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. Sa buong buhay niya, ngayon lang may isang taong gustong tulungan siya nang walang hinihinging kapalit. Nagsimula siyang umasa. Nagsimulang mangarap ng isang bagong simula. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling sinira ng pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Kinabukasan, habang nagbabasa siya ng libro sa sala, isang maganda at napaka-eleganteng babae ang pumasok sa mansyon na tila pag-aari niya ang lugar. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Ang buhok ay perpekto, ang pagkakaayos, at ang pabango nito ay amoy mayaman. Dex! Masayang bati nito nang makita si Dexter na pababa ng hagdan. Lumapit ito at humalik sa pisngi ni Dexter. I missed you. Napayuko si Isabel. Biglang naging conscious sa suot niyang luma at hiniram na damit. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa tabi ng isang kukmikinang na diamante. Katrina, medyo formal na sabi ni Dexter. Anong ginagawa mo dito? Visiting you, of course. Sabi ni Katrina. Ang tingin ay lumipat kay Isabel. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na may bahid ang paghamak. And who is this? Si Isabel. Dito muna siya mananatili. Maikling sagot ni Dexter. Isang matamis pero puno ng laso ng ngiti ang sumilay sa labi ni Katrina. Oh, I see. Isa sa mga charity works mo. Lumapit ito kay Isabel. Hi, I'm Katrina. Dexter's very close friend. Umupo si Katrina sa sofa na katapat ni Isabel at kinuha ang isang photo album mula sa ilalim ng center table. You know, Dex and I go way back. Sinadya nitong buksan ang album sa mga pahinang may litrato nila ni Dexter. Mga litrato sa Paris, sa isang yacht, sa mga magagarang party. Sa lahat ng litrato, masaya sila at bagay na bagay sa isa't isa. Bawat larawan ay parang isang sampal sa mukha ni Isabel. Ito ang mundo ni Dexter. Isang mundong hinding-hindi niya mapapasukan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isabel. Uminom siya ng tubig sa kusina nang marinig niya ang boses ni Katrina at Dexter na nag-uusap sa may hardin. Dala ng kuryosidad na hindi niya mapigilan, lumapit siya sa bintana para makinig. Honestly, Dex, hindi ko maintindihan, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagkairita. You can't possibly fall for a charity case. Malapit na siyang manganak. Just send her away after she gives birth. Bayaran mo na lang siya ulit. Hinintay ni Isabel ang sagot ni Dexter. Hinintay niya itong ipagtanggol siya. Hinintay niyang sabihin na hindi siya isang charity case. Pero walang lumabas sa bibig ni Dexter. Katahimikan lang. Isang mahaba at nakabibinging katahimikan na sumira sa lahat ng pag-asang binuo ni Isabel sa kanyang puso. Ang katahimikan ni Dexter ay mas masakit pa sa 1,000 masasakit na salita. Umalis si Isabel mula sa bintana. Ang puso niya ay tila isang basag na salamin sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng pag-asa na kanyang inipon, ang lahat ng mumunting kilig na kanyang naramdaman, ay naglaho na parang bula. Charity case, bayaran mo na lang siya ulit. Tama si Katrina. Iyon lang naman talaga ang tingin ni Dexter sa kanya. Isang problema na kailangang bayaran, isang responsibilidad na kailangan niyang panagutan. At kapag naipanganak na niya ang mga bata, tapos na ang lahat, ibabalik na siya sa kung saan man siya nanggaling. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang pader sa pagitan nila ni Dexter. Naging malamig at malayo ulit ito. Palagi itong iritable, laging may kausap sa telepono, at ang bawat pag-uusap ay tila puno ng tensyon at problema. Nakikita ni Isabel kung paano kumukunot ang noo nito habang nakatingin sa laptop. Naririnig niya ang mga salitang stock market, corporate sabotage at bankruptcy. Bumabagsak ang kumpanya niya at si Isabel
Sa gitna ng lahat ng ito, ay pakiramdam na isa na namang karagdagang pabigat. Isang gabi, nagising si Isabel dahil sa uhaw. Habang pababa siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Dexter mula sa kanyang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Hindi natin pwedeng hayaang malaman ito ng media. Maringis sabi ni Dexter sa kausap niya sa telepono na sa tingin ni Isabel ay isang abogado. We need to cut our losses. Kailangan nating ayusin ang problemang ito bago pa lumaki. I will do whatever it takes to fix this mistake. Isang malakas na dagundong ang narinig ni Isabel sa kanyang dibdib. Problema. Mistake. Para sa kanya ba ang mga salitang yon? Siya ba at ang mga anak niya ang problema na kailangang ayusin? Siya ba ang pagkakamali na kailangan itong itama bago pa malaman ng media at masira ng tuluyan ang reputasyon niya? Ang katahimikan niya sa hardin noong kausap si Katrina. Ang pagbagsak ng kanyang kumpanya, ang mga salitang yun ngayon, lahat ay nag-uugnay sa isang masakit na konklusyon. Gusto na ni Dexter na mawala siya sa buhay nito. Tumalikod si Isabel. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na ito. Hindi na niya kayang umasa pa. Bago pa siya itaboy, siya na ang kusang aalis. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang maliit na bag at inilagay ang iilang damit na ibinigay sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang ibang gamit, wala siyang patutunguhan, pero mas gugustuhin pa niyang mag-isa sa lansangan kaysa manatili sa isang lugar kung saan siya ay isang pagkakamali lamang. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Nagsulat siya ng isang maikling liham. Sir Dexter, salamat po sa lahat, pero hindi ko na po kayang maging pabigat pa sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti ang mga anak natin. Patawad po sa lahat ng abala. Isabel, inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng unan. Hinalikan niya ito na para bang hinahalikan niya ang alaala ng maikling panahon na naramdaman niyang ligtas siya. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, tahimik na binuksan ni Isabel ang pinto ng mansyon at humakbang palabas sa malamig na hangin. Naglakad siya ng naglakad, dala lang ang sarili at ang dalawang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Ang alam niya lang, kailangan niyang lumayo. Habang naglalakad siya sa isang madilim at tahimik na kalye, isang puting van na walang plaka ang biglang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto nito. Dalawang maskuladong lalaki ang mabilis na bumaba. Bago pa man makasigaw si Isabel, tinakpan na ng isang panyo na may matapang na amoy ang kanyang bibig at ilong. Nagpumigla siya, pero wala siyang laban sa lakas ng mga ito. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbuhat sa kanya papasok sa loob ng van. At pagkatapos, muling dumating ang dilim. Kinabukasan, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumising kay Dexter. Sanay siyang gumising na ang isip ay agad na pupunta sa stock market at sa mga problemang kailangan niyang ayusin sa kumpanya. Ngunit kaninang umaga, isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isabel. Pakiramdam niya ay may mali. Ang mansyon ay sobrang tahimik. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Ang unang ginawa niya ay ang sumilip sa silid ni Isabel. Kadalasan, sa mga oras na ito, gising na ito at nagbabasa sa tabi ng bintana. Pero ang kwarto ay walang tao. Maayos na nakalatag ang kumot sa kama na para bang hindi ito hinigaan. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa silid. Pumasok si Dexter at doon, sa ibabaw ng malinis na unan, nakita niya ang isang piraso ng nakatuping papel. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Kinuha niya ang sulat at binuksan ito. Habang binabasa niya ang bawat salita na isinulat ni Isabel,
Isang matinding pagsisisi ang bumara sa kanyang lalamunan. Pabigat, abala. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Ngayon niya naunawaan ang lahat. Ang katahimikan niya noong kausap si Katrina. Ang stress niya dahil sa kumpanya. Ang pag-uusap nila ng abogado na narinig nito. Mistake. Bulong niya sa sarili. Ang tinutukoy niyang pagkakamali ay ang pagtitiwala niya sa mga maling tao sa kumpanya. Pero para kay Isabel, ito ay tungkol sa kanya, sa kanila. Gumuho ang mundo ni Dexter. Pinakawalan niya ang babaeng unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo dahil sa sarili niyang kapabayaan. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang head of security. "Sir," sabi ng lalaki sa kabilang linya, "may kumpirmasyon na kami. We traced the sabotage. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang tao, si Miss Katrina." Sa ibang araw, ang balitang ito ay magdudulot sa kanya ng matinding galit. Ngunit ngayon, wala siyang naramdaman kundi isang nakakapagod na katotohanan. Ang babaeng minsan niyang minahal, ang sumisira sa kanyang pinaghirapan. Ang parehong babae na nagtulak palayo sa babaeng hindi niya matuloy ang salita sa kanyang isipan. "Sir, anong gusto niyong gawin natin?" Tumingin si Dexter sa walang laman na kwarto, sa sulat na hawak niya. Bigla, naging malinaw ang lahat. "I don't care about the company right now," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng bigat at determinasyon. "Immobilize mo ang lahat. Every security personnel, every contact we have. I need you to find her. I need you to find Isabel." Ang sumunod na mga oras ay isang malabo at desperadong paghahanap. Ginamit ni Dexter ang lahat ng kanyang kapangyarihan at koneksyon. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na i-check ang lahat ng CCTV camera sa buong village. Tinawagan niya ang lahat ng taong may utang na loob sa kanya. Ang bilyonaryong laging kalmado at kontrolado ay nawala. Pinalitan ng isang lalaking nagmamakaawa at handang gawin ang lahat. Wala siyang pakialam sa milyon-milyong pisong nawawala sa kumpanya. Ang tanging mahalaga ay ang 3 buhay na nawawala sa kanya, si Isabel at ang 2 bata sa sinapupunan nito. Gabi na nang tumunog ang kanyang personal na cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. "Hello? Mr. Carcinilo?" Isang pamilyar at mayabang na boses ang sumagot. Isang boses na huli niyang narinig sa isang madilim na eskinita. Anton. Nagyelo ang dugo ni Dexter. Nasaan siya? Isang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. "Ang bilis mo naman. Diretso sa punto. Nasa akin siya. Ligtas naman. Sa ngayon." "Anong kailangan mo?" tanong ni Dexter. Pinipigilan ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. "Simple lang. Kung ang kapatid kong walang kwenta ay nagkakahalaga ng 10 milyon sa'yo, siguro naman ang magiging asawa mo at ang 2 heredero mo ay mas mataas ang presyo." Huminto ito. 100 million pesos. Cash. Hindi kumurap si Dexter. "Ibibigay ko." "Magaling," sabi ni Anton. "Ngayon, makinig kang mabuti. Kung gusto mo pang makitang buhay ang mag-ina mo, dadalhin mo ang pera. Mag-isa." Ibinigay ni Anton ang address, isang abandonadong bodega sa dulo ng syudad. "Walang pulis, Carcinilo," pagbabanta ni Anton. "Isang maling galaw mo lang, hindi mo na sila makikita. Naiintindihan mo?" "Oo," sagot ni Dexter. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. "Magaling. Hihintayin ka namin." Binaba ni Anton ang tawag. Tumingin si Dexter sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Hindi na siya natatakot para sa kanyang pera o kumpanya. Isa lang ang takot niya ngayon. Ang takot na mawala ang pamilyang hindi niya pa man formal na nabubuo at hindi niya iyon hahayaang mangyari.
Ang amoy ng kalawang at alikabok ang unang pumasok sa kamalayan ni Isabel. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang bumbilyang nakasabit sa mataas na kisame na nagbibigay buhay sa mga gumagalaw na anino sa paligid. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang upuan. Nanlalabo ang kanyang paningin at kumikirot ang kanyang ulo. Sinubukan niyang gumalaw pero masyadong mahigpit ang pagkakatali. Gising na pala ang prinsesa. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumabas si Anton mula sa anino. May isang nangisi sa kanyang labi na hindi abot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ang paghihirap mo at ang paghihirap ko. Napuno ng takot si Isabel, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak sa kanyang sinapupunan. Nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan, isang uri ng sakit na hindi niya pa naramdaman noon, isang halo ng kaba at pisikal na kirot. Kuya, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya. Huwag mong idamay ang mga bata. Sila nga ang alas natin dito, Isabel. Tumawa si Anton. Ang mga bastardo mong yan ang magpapayaman sa akin. Itinigil ni Dexter ang kanyang kotse sa isang madilim na kalsada, ilang metro ang layo mula sa bodega. Ang buong lugar ay tahimik, isang perpektong lugar para sa isang krimen. Pinatay niya ang ilaw ng kotse at hinawakan ng isang maliit na earpiece sa kanyang tainga. Nasa posisyon na ba kayo? Yes, sir. Sagot ng boses ng kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng security. Nakapalibot na kami sa buong bodega. Hinihintay na lang namin ang hudyat ninyo. Good, sabi ni Dexter. Tandaan, ang kaligtasan ni Isabel ang pinakaimportante. Walang gagawa ng kahit anong kilos hanggat hindi ko sinasabi. Kinuha niya ang 2 malaking duffel bag na puno ng pera mula sa backseat. Sa totoo na nilang, isang layer lang sa ibabaw ang tunay na pera. Ang ilalim ay mga pinutol na papel lamang, hindi siya tanga. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng galit at takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Isabel. Naglakad siya patungo sa bodega, mag-isa. Nang itulak ni Dexter ang malaking kinakalawang na pinto, ang lahat ng ingay sa mundo ay tila nawala. Ang una niyang nakita ay si Isabel. Nakatali sa isang upuan sa gitna ng bodega. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang mga pasa sa braso nito, at ang paraan ng pagprotekta nito sa kanyang tiyan. Isang nag-aalab na galit ang kumulos sa kanyang dugo. Carcinilo! Bati ni Anton, na nakatayo sa likod ni Isabel, may hawak na patalim na nakatutok sa leeg nito. Nandito na ang pera, sabi ni Dexter. Ang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang kalooban. Ibinagsak niya ang 2 bag sa sahig. Pakawalan mo na siya. Hindi ganoon kadali. Tumawa si Anton. Lumapit ito at sinipa ang isang bag. Tingnan muna natin ang laman. Habang abala si Anton sa pagtingin sa pera, nagtama ang mga mata ni Dexter at Isabel. Sa isang tingin, ipinarating ni Dexter ang lahat. Magtiwala ka sa akin, ililigtas kita. Nakita ni Isabel ang determinasyon sa mga mata ni Dexter. Bigla, ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng tapang. Napansin niya ang isang piraso ng basag na bote sa sahig, malapit sa kanyang paa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niyang sinimulang igalaw ang kanyang upuan. Sinusubukang iabot ang matalim na bubog para putulin ang lubid sa kanyang mga kamay. Peke ang kalahati. Sigaw ni Anton nang makita ang mga ginupit na papel. Sa galit, muli niyang itinutok ang patalim kay Isabel. Niloloko mo ba ako? Heto ang hudyat! Sigaw ni Dexter. Biglang bumukas ang lahat ng pinto at bintana ng bodega. Mabilis na pumasok ang mga pulis at security personnel ni Dexter. Pulis! Bitawan mo ang armas mo! Sunod-sunod na sigaw. Kaguluhan. Natuliro si Anton. Sa pagkakataranta nito,
Binitawan niya si Isabel at sinubukang tumakas, pero huli na ang lahat. Agad siyang napalibutan at dinakman ng mga pulis. Nang matapos ang kaguluhan, isang tao lang ang tinakbuhan ni Dexter, si Isabel. Mabilis niyang kinalagan ang mga tali nito. "Isabel, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba?" Umiling si Isabel. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Niyakap niya si Dexter ng mahigpit. "Salamat, salamat." Pero bigla, napabitaw siya sa pagkakayakap. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan at napasigaw sa sakit. Ah! Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman, mas matindi kaysa kanina. Tumingin siya sa sahig at nakita niya na may basang namumuo sa kanyang paanan. Pumutok na ang kanyang panubigan. Nataranta si Dexter. Ang lahat ng tapang niya kanina ay biglang nawala. Anong nangyayari? Tumingin si Isabel sa kanya. Ang mga mata ay pinaghalong sakit at takot. "Dexter," humihingal niyang sabi. "Ang mga bata. Lalabas na sila." Isang bagong uri ng kaguluhan ang nagsimula. Mabilis siyang binuhat ni Dexter, bridal style, at tumakbo palabas ng bodega. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Isinusugod si Isabel sa pinakamalapit na ospital. Ang mga sirena ay umuugong sa kanilang paligid. Mahigpit ang hawak ni Dexter sa kanyang kamay. "Huwag kang bibitaw, Isabel," sabi ni Dexter, ang boses ay nanginginig. "Nandito ako. Hindi kita iiwan." Tumingin si Isabel sa mga mata ni Dexter. Sa gitna ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi na kita bibitaw, Isabel. Pangako." Bulong ni Dexter habang hinahalikan ang kanyang kamay. Ang unang narinig ni Isabel nang magising siya ay ang mahinang iyak ng isang sanggol. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang buong paligid ay puti. Naramdaman niya ang lambot ng unan sa kanyang likod at ang suwero na nakakabit sa kanyang kamay. Nasa ospital siya. "Isabel!" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si Dexter, nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mukha nito ay pagod. May mga bakas ng hindi pagtulog, ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Isabel dati. Isang malambot at dalisay na pagmamahal. "Ang mga anak natin," ibulong ni Isabel. Ang boses ay paos. Ngumiti si Dexter. Isang tunay at nakakasilaw na ngiti. "Ligtas sila. Isang malusog na lalaki at isang magandang babae, kamukha mo." Napaluha si Isabel sa sobrang saya at ginhawa. "Gusto ko silang makita." Tinulungan siya ni Dexter na umupo. Maya-maya, pumasok ang isang nurse. Natulak-tulak ang dalawang maliit na basinet. Sa loob, mahimbing na natutulog ang dalawang anghel, ang kanyang mga anak. Maingat na kinuha ni Dexter ang isang sanggol at dahan-dahang inilagay sa mga braso ni Isabel. Pagkatapos ay ang isa pa. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Isabel ang kanyang mga anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng luha ay naglaho. Napalitan ito ng isang pag-ibig na napakalaki na tila sasabog ang kanyang puso. Tumingin siya kay Dexter na nakatitig sa kanila. Ang mga mata ay nangingilid din sa luha. Sa sandaling iyon, hindi sila isang bilyonaryo at isang charity case. Sila ay isang ama at isang ina. Sila ay isang pamilya. Kinabukasan, habang karga ni Isabel ang kanyang anak na babae, may kumatok sa pinto. Pumasok ang private investigator ni Dexter, si Mr. Reyes. "Mr. Carcinilo, Ma'am Isabel." Bati nito, may dalang isang folder. "May maganda akong balita." Binuksan ni Mr. Reyes ang folder. "Matapos ang masusing investigasyon, nahanap na namin sila, ang tunay ninyong mga magulang." Inilatag niya ang isang larawan sa kama, isang larawan ng isang mag-asawang nasa mga 50 anyos, mukhang mabait at kagalang-galang. Sa tabi nito
ay isang lumang artikulo sa dyaryo tungkol sa isang nawawalang sanggol mula sa ospital, 26 na taon na ang nakakaraan. Sina Mr. at Mrs. Elizalde, paliwanag ni Mr. Reyes, isa sa pinakamayamang pamilya sa probinsya, ninakaw ang kanilang kaisa-isang anak na babae sa ospital. At si Aling Nita, isa siya sa mga nurse na naka-duty noon. Nagyelo si Isabel. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na. Ang galit, ang pagiging iba, ang pagtrato sa kanya na parang isang investment. Gusto nila kayong makita, sabi ni Mr. Reyes. 26 na taon na nila kayong hinahanap. Kinagabihan, dumating ang mag-asawang Elizalde. Ang pagtatagpo ay puno ng luha, yakap, at mga paliwanag. Nalaman ni Isabel na ang tunay niyang pangalan ay Isabella. Nakita niya sa mga mata ng kanyang tunay na mga magulang ang pagmamahal at pangungulila na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Aling Nita. Habang nagaganap ang lahat ng ito, tahimik na inaayos ni Dexter ang mga problemang iniwan ni Katrina. Hinarap niya ang korte, inilantad ang sabotahe, at dahan-dahang ibinabangon muli ang kanyang kumpanya mula sa abo. Ngunit hindi na ito ang kanyang pangunahing prioridad. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa ospital. Isang gabi, naiwan silang dalawa ulit ni Isabel sa kwarto. Mahimbing nang natutulog ang kambal. "Isabel," sabi ni Dexter, hinawakan ang kanyang kamay. "Patawarin mo ako. Patawad kung naging duwag ako. Patawad kung hinayaan kong maramdaman mo na isa ka lang obligasyon. Ang totoo, mula pa lang noong una, binago mo na ako. Tinuruan mo akong maging tao ulit." Napaluha si Isabel. Lumuhod si Dexter sa tabi ng hospital bed. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang simple pero eleganteng singsing ang kumikinang. "Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay," sabi ni Dexter. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Pero maipapangako ko na gagawin ko ang lahat para protektahan ka at ang mga anak natin. Maipapangako ko na habang buhay, ikaw ang magiging tahanan ko." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. "Isabel, Isabella Elizalde, will you build a family with me?" Ngumiti si Isabel sa gitna ng kanyang mga luha. Ang puso niya ay buo na. Ang nakaraan ay tapos na. Isang bagong kabanata ang naghihintay. Hinintay ni Dexter ang kanyang sagot. Ang buong mundo niya ay nakasalalay sa isang salita. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay ginintuan. Humahalik sa kanyang balat habang nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang 2 maliliit na figura na masayang tumatakbo sa malawak na damuhan. "Dahan-dahan lang, Adrian," sigaw niya, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang labi. "Let him be, mahal." Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa kanyang likuran, kasabay ng 2 bisig na yumakap sa kanya. "He's a Carcinello after all. He needs to learn to take risks." Lumingon si Isabel at sinalubong ang mga mata ng kanyang asawa, si Dexter. Ang dating lamig sa mga mata nito ay matagal nang nawala. Pinalitan ng isang init na para lamang sa kanya at sa kanilang mga anak. "At si Andrea?" tanong ni Isabel, habang pinapanood ang kanilang anak na babae na maingat na pumipitas ng mga bulaklak, tila mas gusto ang kapayapaan kaysa sa pakikipaghabulan. "She's an Elizalde," nakangiting sagot ni Dexter. "Elegant and graceful, just like her mother." Hinalikan siya ni Dexter sa noo. Sa 1 taon na lumipas, ang lahat ay nagbago. Ang kanilang kasal ay simple, pero puno ng pagmamahal, dinaluhan lamang ng kanyang tunay na mga magulang at iilang malalapit na kaibigan. Ang mansyon, na dating simbolo ng takot at pagkailang, ay naging isang tunay na tahanan, puno ng tawanan ng mga bata at ng amoy ng lutong bahay. Dahan-dahan, sa tulong ni Dexter
at ng kanyang mga magulang, natutunan ni Isabel na paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. Paminsan-minsan, nababasa niya sa balita ang tungkol sa kanyang dating pamilya. Nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong si Anton para sa kidnapping. Si Aling Nita naman ay namumuhay mag-isa, iniwan ng lahat. Hindi na siya nakakaramdam ng galit, kundi isang blankong pakiramdam na lang. Isinara na niya ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Dexter. Habang pinagmamasdan ni Dexter ang kanyang mag-ina, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang kumpanya ay muling bumangon, mas matatag kaysa dati. Pero hindi na yon ang sentro ng kanyang mundo. Naalala niya ang araw na hinarap niya si Katrina sa korte. Nakita niya ang galit at hindi pagtanggap sa mga mata nito. Ngunit sa halip na makaramdam ng paghihiganti, awa ang kanyang naramdaman. Si Katrina, sa kabila ng lahat ng yaman nito, ay nag-iisa. Doon niya napagtanto ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Ang tunay na yaman ay ang pag-uwi sa gabi, sa isang tahanan na puno ng pagmamahal. Ang tunay na yaman ay ang marinig, ang tawag na daddy, mula sa dalawang maliliit na boses. Ang tunay na yaman ay ang mahawakan ng kamay ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kondisyon. Lumapit sa kanila si Adrian at Andrea, pawis at may dalang mga bulaklak para kay Isabel. "Mommy, Daddy!" Binuhat ni Dexter si Andrea, habang kinarga naman ni Isabel si Adrian. Apat silang magkakayakap sa ilalim ng puno, isang perpektong larawan ng isang pamilya. "Mahal na mahal ko kayo," bulong ni Isabel. Ang boses ay puno ng emosyon. "Mas mahal ka namin," sagot ni Dexter. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel at rosas, isang pangako ng isa na namang magandang bukas. Sa gitna ng isang mundong puno ng transaksyon at mga kasunduan, natagpuan ni Dexter at Isabel ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Natagpuan nila ang isang tahanan, hindi sa isang mansyon o sa isang palasyo, kundi sa bisig ng isa't isa. Ang kwento nila ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa isang alok, sa desperasyon, at sa isang transaksyon. Ngunit sa huli, pinatunayan nila na ang pinakamalakas na kontrata sa mundo ay hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa puso. Isang pangako ng pag-ibig, proteksyon, at isang pamilyang habambuhay. Ang masayang tawa ng kambal ang nagsilbing huling tunog ng kanilang kwento. Isang matamis na musika na hudyat ng isang bagong simula na puno ng pag-asa at walang hanggang pagmamahalan.